I-welcome po natin our dear friend, our co-laborer in Christ, Pastor Billy Jones Bangolita. Purihin niyan, Panginoon, Pastor. Pwede na po bang magsalita, Mr. Chair? Para hindi naman po ako iniimbestigahan dito, no? Mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. At salamat sa Lord. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi nakabalik po ako, no? Kasi hindi na po ako madalas nakakabalik sa mga nag-i-invite sa akin para mag-preach. Una, sa dahilang baka hindi nila nagustuhan aking tinuro. Pangalawa ay lumagpas ako sa itinakdang oras. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Dalawa lang yung ibig sabihin, kaya po ako nakabalik. Sa providence ng Panginoon ay maaari pong ginamit ng Diyos ang ating napag-aralan para mag-minister sa inyo. At isang comfort din po na ang mga kapatiran sa Christ Covenant ay hindi nag-aalala sa oras. Kala ko sinadya nyo talaga i-atras para may 2 oras pa ako, no? Para ayun. Salamat sa biyaya ng Panginoon at marami po akong gusto ipagpasalamat sa Lord, pero let's go and pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Let me read, samahan niyo po akong basahin ang ating text for today, Psalm 19 verse, maganda, basahin natin buong chapter. Maiksi lang naman po ito. Awit chapter 19, kung may mga Bible po kayo, please have your Bible with you. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. The heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech, they use no words, no sound is heard from them. Yet, their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Verse 5, it is like the bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. Verse 6, it rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Verse 7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commandment of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned. In keeping them, there is great reward. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgressions. May these words of my mouth and this meditation of my heart be acceptable in your sight. Be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Samahan niyo po ako manalangin.
Ama namin Diyos sa langit, we ask for your Spirit to enable us to understand your word clearly. Convict us, Lord, from any error, from any falsehood, from any pride. Humble our hearts, Lord, and open it that we may receive and accept your truth. And may your word sanctify your people for your glory and for Christ's name's sake. Samahan mo kami, Panginoon, gaya ng panalangin ni Moses, Lord, until you go with us, we will not go. Gaya ng panalangin ni Jacob, Lord, until you bless us, we will not let you go. We ask, Lord, that you bless our study for this morning. In the name of our Lord Jesus, take all the glory for your name. Amen. Naranasan niyo na po ba na magbasa ng maraming libro? O magbasa ng dyaryo? O magbasa ng diary? O magbuklat ng mga babasahin? Ang purpose natin, ba't tayo nagbabasa, is to know something. Para matuto. Yung iba naman, nagbabasa tayo para madagdagan yung alam natin o ma-update tayo sa balita. Pero meron ba sa atin dito na nag-try na magbasa ng mga libro to get wisdom? Pastor, magkaiba ba yung intelligence, knowledge, wisdom, and understanding? Yung wisdom ay hindi po siya intelligence. Ang understanding ay hindi siya knowledge. So yung challenge is, marami sa atin gusto magbasa, pero ang nakukuha lang natin sa mga nababasa natin, lalo na sa mga academic books, sa mga estudyante nandito, sa mga nag-aaral, we get information para ma-inform tayo. We read to be informed. Pero let me introduce sa inyo ang isang libro na pag binasa mo, hindi ka lang mai-inform, you will be transformed. Because the Bible, the Word of God, is not just to inform us. The Bible is here for us to read para sa atin ay mag-transform. The Bible is not just to transform us, the Bible is for transformation. This is the book na magpo-provide ng wisdom for our transformation. So pag-aralan natin, the Bible or the Word of God, the wisdom that the Word of God gives. Ang text natin na pabasahin po natin, may utang ako sa inyo dahil inumpisa natin sa verse 7. So verse 7 pa rin po tayo for this morning, pero the part B, which is yung second attribute ng description, yung second attribute ng law of the Lord o ng kautusan ni Yahweh. So, going back sa mga first time natin nakasama, yung Psalm 19 ay pwede natin maintindihan sa picture ng parang imbudo. Ang imbudo, makikita ninyo, malaki yung bukana, and then pakipot ng pakipot hanggang konti na lang. No? So, parang straw na lang yung baba. So, ang Psalm 19 can be viewed sa ganong idea. Pwede rin na ang Psalm 19 ay parang mountaintop experience. Nasa baba, napakalawak ng bundok, napakalayo, napakalawak ng sakop ng paa ng bundok. And then, habang inaakyat mo siya, lalong kumikipot, at habang papalapit ka na sa tuktok, konti na lang yung makikita mo. Nasa top ka na, no? Mountaintop experience. So, ganun yung Psalm 19. Nahati siya sa tatlong part. Yung verses 1 hanggang 6 is the general revelation. Siya yung pinakabunganga ng imbudo. It talks about the creation. Ito yung ebidensya na ang Diyos ay nag-i-exist. Ito yung paanan ng bundok na lahat ng tao, alam to. Mapa-atheist, Muslim, kahit sinong tao, alam na may Diyos na may naglikha ng lahat ng bagay. Kaya nga ang pagiging atheist o yung paniniwala na walang Diyos ay foreign sa kautusan ng Biblia. At tinawag nga ng Biblia na mangmang ang taong hindi naniniwala na may Diyos. Psalm 14 verse 1. Mangmang ang taong nagsasabing walang Diyos. Kasi by nature, by general revelation, everyone accepts that we were created by
the superior sovereign creator. So bababa na tayo sa second level ng imbudo. At yun yung medyo makipot na part. Yun yung verses 7 hanggang 10. Verses 7 hanggang 10. At dyan, dinidescribe dyan yung specific o saving revelation. Malapit na tayo papunta sa mountaintop experience at malapit na sa natin masala, pakipot ng pakipot yung imbudo. So makikita natin dyan, dinidescribe dyan yung hindi na creation ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Tinawag ang salita ng Diyos sa mga katawagang the law, the statutes of the Lord, the precepts, the commands, the fear of the Lord, the decrees of the Lord. So yun yung mga synonymous. O, ibig sabihin, pare-pares na ibig sabihin niya, ang tinutukoy niya na yung salita ni Yahweh. And may different, yan ang tinawag ko dyan ay different aliases. Pwede nyo rin makita dyan yung different attributes ng Word of God. Ang law ay sabing perfect, ang statutes ay trustworthy, ang precepts ay right, radiant, pure, firm, all of them are righteous altogether. Yan yung mga attributes, yan yung mga description, yung mga katangian ng salita ng Diyos. Now, pag-usapan natin, ang topic natin for this morning is the wisdom that God gives. Sa second part ng verse 7, nakalagay dyan, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy. Let me read sa Legacy. Sabi sa Legacy Standard, the testimony of Yahweh is sure. And then makikita nyo yung binubunga nun, ano yung application ng testimony. Makikita nyo yung alias ng Word of God, ang tawag ay testimony of Yahweh. Makikita nyo yung attributes, it is sure, trustworthy, can be trusted, it can be relied upon. Yung application naman, nakita natin alias, attributes, and application ng Word of God. Ano yung application ng Word of God? If you see sa inyong mga Biblia, ang epekto ng salita ng Diyos sa tao, it makes wise the simple. It gives wisdom to the foolish. It gives understanding to the lack of understanding. To the one who lacks understanding, the Word of God gives understanding. Yung word na testimony, mga kapatid, ay may idea na legal term. Di ba? Pag makikita nyo, familiar kayo, testimony. Witness, or testify, or decree. Yan ay ginagamit sa legal term. Ibig sabihin, ito ay mga patutuo. And take note, ang ginamit ng salmista ni Haring David ay hindi ito patutuo ng sinuman. Kung makikita nyo sa Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ito'y patutuo ni Yahweh. Ginamit ng pangalan na intimate na pangalan ng Diyos. Hindi tinawag ito'y patutuo ng God. Ito'y patutuo ng capital L, capital O, capital R, capital D. Sa mga English translations, capital Lord, all caps. Ibig sabihin, ito yung personal name of God. Ito'y testimony, hindi ng random na force. Ito'y testimony ng hindi ng kung sino-sino. At hindi ito opinion. Ito'y witness ng Diyos na banal, na galing sa kanyang nature na banal, at ito'y patutuo niya. Patutuo ng Diyos na hindi nagsisinungaling. So, by default, ang ating premise, lahat ng salita ng Diyos, lahat ng lalabas sa bibig ng Diyos, dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay nagsasabi ng totoo, o ang Diyos ay katotohanan, lahat ng lalabas sa bibig ng Diyos, lahat ng salitang sasabihin niya, lahat ng kanyang patotoo, lahat ng kanyang utos, lahat ng kanyang sinabi, ay by default, by nature, true. And, sabi ang attributes dito, sure. Ang Word of God ay sure. Bakit siya mapagkakatiwalaan? Naalala nyo, pag sinabing sure, ito ay may idea ng trustworthiness, reliability, steadfastness. Mga tao ngayon may trust issues. Tama? May trust issues tayo. Uy, pautang, babayaran kita bukas. Ano sagot mo?
Sure? Sure ba yan? Pag sinabihan ka ng minamahal mo, mahal kita eh. Siyempre, may mga nadadala agad-agad, di ba? Pero, siyempre, you must test. Sure? Sure? O pupunta ako dyan on time, magkikita tayo ganito, ganyan. Sure? How sure are you? Ang idea is the person you're talking with, or the word he says, o yung agreement ninyo, can be relied ba? Reliable ba yung tao nagsalita? The source of the agreement. Unreliable ba yung agreement nyo, yung words na sinabi niya? May kasabihan tayo mga Pilipino, alam na alam to ng mga matatanda. Mga bata, hindi alam to. Palabra de honor. Word of honor. The idea is, gagawin ko, tutuparin ko, anumang pinangako ko, at anumang pinag-usapan natin. Diba? So, yung salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ito ay hindi kumukupas. Pag sinabing sure, ang idea sa Hebrew, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kasi by nature, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag ang Diyos ay nagbago, ibig sabihin, papalitan siya, hindi siya mapagkakatiwalaan. Na-imagine nyo ba ang Diyos na nagbabago ng isip? Pabago-bago ng isip, parang babae. Buti na lang ang Diyos ay hindi pabago-bago ng isip. O hindi, depende sa mood niya, ang kanyang desisyon. Mahal kita ngayon, bukas hindi. May mood swing. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, kung ano sinabi niya kay Adan, Abraham, Isaac, Moses, kay Paul, sinabi niya, nasulat kay Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, Daniel, lahat ng nasabi niya nasulat. Kaya pwede mong pasubalian kung nagsisinungaling ang Diyos kasi merong written evidence. Kaya makapagkatiwalaan mo rin positively, the Word of God is very sure because it is written. It was translated sa language na pwede nyo mapagkatiwalaan. Ibig sabihin ng sureness dito, mga kapatid, ay mapagkakatiwalaan mo, ito'y sigurado, kung ano sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari. Doon pa lang, sapat ng rason bakit ka kailangan mag-aral ng Biblia, bakit ka kailangan magtiwala sa salita ng Diyos. Because ang nagsalita ay totoo. At hindi nagsisinungaling ang nagsalita nito. Ito'y testimony ng Diyos. Pag sinabing testimony ay testimony, iba na kasi ngayon, di ba? May mga testimonials na false. May testimony si ganito, may testimony si ganito. Kasi nakadepende ang testimony sa credibility na nagsasalita. Kaya maraming testimonies. Merong hindi mapagkakatiwalaang witness. Meron ding totoong witness, kaya nililitis. Pero ang Diyos, alam niyo ba mga kapatid, hindi kailangan dumaan ng Diyos sa paglilitis. Hindi kailangan dumaan ng Diyos sa scrutinization. Hindi kailangan dumaan ng Diyos sa pag-iimbestiga. Kasi ang Diyos ay plain. Simple. Kung ano sinabi niya, mangyayari. Hindi niya tinago yung mga gusto niyang malaman natin. Although may mga tinago siya, kagaya sa Deuteronomy 29 verse 29, tinago niya yung mga hindi natin malaman dapat dahil baka hindi natin kayanin. Di ba? Pero mo, napakaraming information and revelation, tapos magkakasya lang sa maliit na pag-iisip natin. Kahit nga si Apostle Paul, nakapunta siya ng third heaven at malapit na siyang magyabang. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 12, binigyan siya ng Diyos ng messenger of Satan, thorn in the flesh, para hindi siya magyabang. Kasi sino ba sa atin dito ang nakapunta na ng third heaven? Hanggang cloud9 chocolate lang tayo. Hanggang panaginip. Pero si Apostle Paul, siya lang ang nakapunta ng third heaven. So may tendency siyang maging mayabang ang ginawa ng Diyos. Hinumble siya by thorn in the flesh. And the point is this, lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng bababasa natin dito ay hindi kasinungalingan. Ito'y katotohanan na mapagkakatiwalaan mo. Very sure ito at hindi ito nagbabago dahil ang Diyos na nagsabi nito ay credible. Sabihin niyo sa inyong katabi, ang Diyos ay credible. Ang Diyos ay trustworthy. Now, sabi ni Charles Spurgeon, pagdating sa sureness ng Word of God, let me read itong comments niya. God bears His testimony against sin, and on behalf of righteousness, He testifies of our fall and of our restoration. Napansin niyo ba? Hindi naman ang tao ang nagsabing makasalanan tayo. Sino nagsabing makasalanan tayo? Ang Diyos mismo. Umpisa pa lang ng Genesis, hindi pa natatapos ang Genesis. Puro mga tao ay namumuhay na sa kasalanan. Nag-umpisa sa mga magulang natin. Ang mga unang anak ni Eva at Adan nagpatayan. Ang mga sumunod na lahi,
Nagkasala. Pagdating sa Genesis chapter 5, nilunod ng Diyos sa buong sangkatauhan. Dahil sa ano? Dahil pangit yung creation, no? Dahil makasalanan ng buong sanlibutan at pasama ng pasama ang kanilang ang puso. Genesis chapter 6 verse 6. Sabi dito, nakita ng Diyos, anong dahilan ng Diyos? Bakit niya ginunaw? Verse 5, Genesis chapter 6 verse 5, Then Yahweh saw that the evil of man was great on earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So sino nag-diagnose sa atin kung ano talagang tunay na kalagayan natin? At paano natin nalaman yon? Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pastor, mabait naman yung puso ko eh. Ang puso ko ay mabuti. Sino nagsabi sa iyo? Ito ang sabi ng salita ng Diyos pagdating sa puso. Mapagkakatiwalaan ba ang puso? Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things. Mas manloloko pa yung puso mo kaysa sa ex-boyfriend, ex-girlfriend mo. Kung meron kang pagkakatiwalaan, huwag ang puso mo. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Beyond cure. Hindi mo kaya solusyonan ng corruptedness ng puso mo. Who can understand it? Sino ba nakakaunawa ng puso ng tao? Kahit sarili niya, hindi niya kaya intindihin. Pero buti na lang, tignan niyo ang sagot ng Diyos sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Sa baba lang ng diagnosis ng ating greatest physician. Verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Sino nakakasaliksik ng puso ng tao? Ang Diyos. Kaya ang Diyos lang may karapatan. Kung ano sabihin niyang diagnosis sa atin, that is true. We must accept that. Sabi ni Spurgeon, ang Diyos ay nag-testify against our fall, against our immorality, against our sins. At ang Diyos din ay nag-testify na kaya niya tayong i-restore. Ano sabi ng salita ng Diyos sa Ezekiel 36? Ito ang pangako ng Panginoon sa bansang Israel. Pero ito ang gagawin niya ito ang kahulugan ng Old Testament regeneration. Ito ang counterpart nito ay ang John chapter 3 verse 3 and 5 and 7 na sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, if you want to enter heaven, if you want to see the kingdom of God, if you want to enter God's kingdom, you must be born from above. Kailangan mo maging bagong tao. Kailangan mo mabago ang puso, bagong isip, bagong desire, bagong intentions. Sabi ng Ezekiel 36:26, Moreover, I will give you a new heart. Bakit kailangan natin a new heart? Because it is deceitful. And put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Yan ang pangako ng Diyos. Stated in the Word of God. Ang Diyos ang nag-define sa atin, nag-testify ng masama at bulok ang ating puso. Ang Diyos din ang may kaya na gumawa ng solusyon para tayo'y baguhin. At yun yung pagiging born-again experience. Yun yung regeneration experience. Bakit mo kailangan pagkatiwalaan ng salita ng Diyos? Kasi ang Diyos ang nakakabasa ng puso mo. Siya ang may kakayanan lang maglinis ng iyong puso. Sabi ni Spurgeon dito, this testimony is plain, decided and infallible, and it is to be accepted as sure. Comfort from it both for time and eternity. And so sure that no attacks made upon it, however fierce or subtle, can ever weaken its force. Ganun ka-sure ang salita ng Diyos, galing sa Prince of Preacher, na kahit anong atake at paninirang gawin, hindi manghihina ang salita ng Diyos. Mangyayari at mangyayari, very sure kung ano sinabi ng Diyos, very plain, yan ay matutupad. At ito ay mapagkukuhanan natin ng comfort, mga kapatid. Comfort sa buhay natin ngayon at sa buhay na darating. Now, alam niyo ba yung word na sure sa Hebrew ay aman. Sa mga taga Middle East o nagpunta na sa Middle East, pamili kayo sa lugar na Amman, Jordan. Ibig sabihin nun, lugar ng buhangin. Di ba? Amman. Sure, di ba? Amen. Magkakatunog, amen, aman, amen. Ibig sabihin sure. Kaya yung ibig sabihin ng amen is truly, truly. Or so be it. Siya nawa. Yun ang mangyari. This is sure. So, dinescribe ang salita ng Diyos na ang konsepto ay may strong sense of reliability. Ito ay mapagkakatiwalaan at ito ay suporta ng ating
buhay. Ang ibang translation ng tawag, the Bible is trustworthy or sure. The testimony of the Lord is sure. Now, sabi ang topic natin is the wisdom that the Word of God gives. Ano ba yung wisdom na binibigay ng Diyos sa atin? Alam niyo ba na ang salita ng Diyos makes us wise? Pero una, i-define natin ano ba yung wisdom. Ano ba ibig sabihin ng wisdom? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging wise? Sa text natin, sa Psalm 19 verse 7, ang wise, o making wise the simple, ini-imply nun na binibigyan ng karunungan ng Diyos yung mga walang karunungan. Ang ibig sabihin ng wise, the wise man fears and lives in accordance with what God expects. Ang lengguwahe ng Bible, pag sinabing the wise, pag dinescribe ka a wise man, ito ay pamumuhay mo under the will of God. Ang pagiging wise, it can also mean sa Bible na learning and applying God's truth to every life situation. Yun ang ibig sabihin ng pagiging marunong na tao. Wise man. Ibig sabihin, kung ano yung natutunan mo sa salita ng Diyos, ina-apply mo siya, nag-aaral ka, natututo ka, ini-inform mo ang sarili mo at nag-aaral ka patuloy, at ikaw naman ay in-apply mo ang iyong natutunan. Yun ibig sabihin ng wise. Now, in contrast, pag-usapan natin yung kabaligtaran ng wise. Anong kabaligtaran ng wise? Is fool. Okay? Yun ang kabaligtaran ng wise. Mangmang. Walang karunungan. Ang fool is a wicked person who stubbornly refuses God's counsel and depends on his own understanding to their own destruction. Alam niyo ba na ang tinuturo ng mundo ngayon is pagtiwalaan mo sarili mo, maniwala ka, believe in yourself. Makikita niyo sa mga t-shirt yan. Makikita niyo sa mga sapatos yan. Believe in yourself, kaya mong gawin yan. Pero never pong tinuro ng Biblia na magtiwala ka sa iyong sarili. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9, verse 5, trust in Yahweh. Trust in Yahweh with all your heart and do not lean on your own understanding. Magkaiba po yung, don't get me wrong, naintindihan ko ibig sabihin ng confidence. Pero ang confidence ng isang Kristiyano ay wala sa kanyang sarili. Ang isang Kristiyano, hindi mo dapat mariringgan ng mga counsel na, uy, maniwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. No. Dahil the Bible is very clear, hindi niya tinuturo magtiwala ka sa iyong sarili. Tinuturo ng Bible na ikaw ay magtiwala, ilagak mo ang iyong pag-asa, ibigay mo ang iyong buhay, ialay mo ang pagtitiwala sa Diyos. And ito pa nga, ang sabi ng Biblia, ano ang description ng Bible o ano ang mararanasan ng mga tao na nagtitiwala sa kanilang mga sarili. Jeremiah chapter 17 verse 5. Ito ang sabi ng Diyos sa mga nagtitiwala sa kanilang sarili. This is what the Lord says, "Cursed is the one who trusts in man." Yung mga nagtitiwala sa tao, nagtitiwala sa sarili nila, sumpain sila, sabi ng Diyos. Who draws strength from their flesh and whose heart turns away from the Lord. Ang dulo ng nagtitiwala sa sarili at hindi nagtitiwala sa Diyos, ang dulo nun ay destruction, kapahamakan, pagkawasak, paglayo sa Diyos. At ang tawag ng Bible doon ay hindi wise. Ang tawag sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, take note, no? Hindi ibig sabihin wala kang alam, may fool ka. Ang tawag, ang totoong mangmang, ang totoong fool, ang totoong mangmang ay ang taong masama at hindi nagtitiwala sa Diyos. Hindi nila nilalagak ang kanilang buhay, hindi ang Diyos ang master nila, ang tawag sa kanilang Biblia, sila ay mangmang. Sila ay mangmang. Now, mababasa nyo sa Psalm 19 na merong subject, merong recipient, yung wisdom na binibigay ng Diyos o ng salita ng Diyos. Psalm 19, balikan natin yung ating text sa verse 7. The testimony of the Lord is sure, trustworthy, mapagkakatiwalaan.
yung sinasabi, mga patotoo ni Yahweh, pwede mong ilagak ang iyong buhay at makakuha ka ng comfort and direction sa iyong buhay para may apply mo in daily lives. Ito ang mag-guide sa iyo in righteousness and fear of the Lord. Sure, hindi ka bibitawan ng salita ng Diyos, hindi ka bibiguin ng salita ng Diyos. Now, sino ang makakatanggap ng wisdom? Sino ang recipient ng wisdom na bigay ng testimony ng kautusan ng salita ni Yahweh? Wise. Making wise the simple. Now, sino yung mga simple? Yung language ng Bible sa simple, hindi ito yung simple manamit, yung wala mga hikaw, bling-bling, mga palabok sa itsura or mga maraming makeup. Hindi ganoon. Ako, simpleng tao lang ako eh. Hindi ganoon yung ibig sabihin ng simpleng tao sa Biblia. Ang simpleng tao o ang simple na pagkakagamit sa Bible ay mangmang. Other word is full or simple or open-minded. Narinig nyo na ba yun? Narinig nyo sa Jollibee, sa mga kaibigan nyo nagne-networking. Uy, open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Ibig sabihin open-minded. Ibig sabihin ng open-minded, ang Bible, tinatawag niyang simple, mangmang, full ang isang tao kapag ito ay walang guarding, walang restriction. Kapag lahat ng sinasabi ng tao niyayakap niya, tinatanggap niya, open siya sa lahat ng suggestion. Open siya. Lahat ng tao, pinapakinggan niya at dinidiktahan siya. Yun ibig sabihin ng open-minded. Bukas sa lahat. Hindi pinifilter. Di ba ganyan tayo? Yung Christianity natin, minsan kinukuha natin sa TV, kay Boy Abunda, kay Tony Talks. Kaya kung ano sabihin na, mga celebrity na yun, mga Christian vlogger naman yun. So, kung ano yung sasabihin nila, pinapamuhay nila, baka yun yung tama kasi Christian sila. Ang open-minded na tao, hindi nag-filter. Ang open-minded na tao, hindi nag-screen. Ang open-minded na tao, hindi nag-shield, hindi nag-guard. Take lang siya ng take. Alam nyo, delikado yun. Pastor, anong mali sa open-minded? Di ba maganda ngayon kasi matututo ka, marami ka ma-absorb. Para kang foam o sponge na pag sinagay mo sa tubig, pag piniga mo, tubig din ang lalabas. Ang problema sa sponge, pag nilagay kita sa burak, sisip-sipin mo rin ay burak. Pag piniga kita, maduming tubig din ang lalabas sa'yo. Garbage in, garbage out. Kaya ang Kristiyano, hindi siya dapat open-minded. Kasi for example, kayo ba, sa bahay nyo ba, papapasukin nyo ba ang bawat sinong tao lang na dumaan sa inyong tahanan? Anong ginagawa natin? Meron tayong pintuan. Pag mayaman-yaman kayo, meron kayong bakod. Pag mayaman-yaman pa kayo, meron kayong alarm system, CCTV, meron kayong security. Ganon ang wise na tao. Hindi niya hinahayaan na makurap ang kanyang puso ng mga random thoughts. Ano ang wise na tao? Ang wise na tao ay influence lang, hinahayaan lang niya ang testimony na Yahweh ang siyang sasakop sa kanya. Yun ang wise na tao, yun ang godly man. Na tao na ang kanyang, parang sinabi, kagaya na sinabi ni Martin Luther, na ang maghahawak lang ng aking konsensya ay hindi ang Santo Papa, hindi ang tradisyon, hindi ang mga experiences, kundi ang malinaw na nakasulat na salita ng Diyos. Yan ang may hawak ng aking conviction, yan ang magdidikta ng aking konsensya, dyan nakabase ang aking direksyon. Pero hindi ganun ang simpleng tao. Ang simple man is susceptible to good or bad influence. Kasi open-minded siya eh. Wala siyang guarding, wala siyang restriction. Lahat tatanggapin niya. Para siyang sponge. Kahit saan mo ilagay. Absorb ng absorb. Pero ang tawag ng Bible, pag absorb ka pala ng absorb, open-minded, ikaw ay gullible. Ikaw ay mapaniwalain. Ikaw ay madaling dayain. Ikaw ay merong tendency na ma-influence ng bad. At ikaw ay weak-willed. Ano may weak-willed? Ibig sabihin, mahina yung isip mo. Mahina yung decision mo sa buhay. Meron din tayong kasabahan dyan, mga Pilipino, no? Ang naniniwala sa sabi-sabi ay chismosa. Ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang trabaho. Ganon, di ba? Kasi wala. Mahilig lang siyang, walang bait sa sarili. Hindi niya inaalagaan, hinahayaan lang niya na ma-influensyan siya ng mga tao kahit kahit fake news, false information, kahit na
gossip, kahit na corruption, kahit na maling kaisipan, maling katuruan. Kaya alam nyo, delikado po talaga, no, kapag ang isang Kristiyano nakikinig pa siya sa false doctrine. Pag nakikinig ka pa sa false teacher, nakikinig ka kay Pastor Dave every Sunday, tapos Mondays to Friday nakikinig ka kay Soriano. Okay, na-enjoy mo yung mga debate ng mga INC, ng mga false teacher, ng mga kulto, mga Jehovah's Witnesses. Ini-entertain mo yung Jehovah's Witnesses pag Sabado. Kasi Sabado sila nag-iikot, di ba? Tapos Mormon, sa ibang dalawa rin sila. Lahat yun ini-entertain mo kasi pasok kayo. Tapos member ka pa ng Couples for Christ. Lahat na. Member ka ng lahat ng religion, pinakyaw mo. Ini-entertain mo lahat. Pero pagdating ng linggo, papasok ka sa CCC, at makikinig ka ng preaching, godly preaching, biblical doctrine, salita ng Diyos. What do you expect? In-expect na ba na ang taong yon na in-entertain ng lahat ay mapapaayos? Hindi. Balang araw, mas frequent na, magdadahilan na siya kay Pastor Dave, Pastor, pasensya na, medyo naboboring na ako ay lang niya sabihin na naboboring na siya sa pagtuturo, pero nag-enjoy na ako kay Soriano Parang gusto ko na lang dito makinig hanggang sa nanonood na siya, hanggang sa nalunod na siya sa maling katuruan. Bakit? Doctrine influence our duty. What we believe influences our behavior. Preaching holds our practice. Kung ano naririnig yung preaching, kung ano pinapakinggan yung doktrina, kung ano pinapakinggan yung belief system, yan ang mag-i-influence at magdadrive sa inyo kung paano kayo kumilos, mag-isip, at mamuhay. Kaya mga Kristiyano, dapat may mataas tayong pagpapahalaga sa doktrinang tama, biblically right, accurate trade. Hindi lang yung may doktrina ka, doktrina mo, chapsuy. Kinuha mo na lahat ng tama para mas malakas ako. Pero, malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang wisdom na makakamtan natin ay hindi mo mapupulot sa kahit kaninong tao. Hindi tayo pinahirapan ng salita ng Diyos to direct us to where get wisdom. Where should we get wisdom? Ang sabi ng text, the testimony of the Lord. It gives wisdom to the simple. Ano yung wisdom? Wisdom is not intelligence. Wisdom is the ability to respond correctly to life situation. Ito yung tamang desisyon sa bawat sitwasyon. Halimbawa, naniniwala ba kayo na kahit matalino yung tao, graduate ng PhD, graduate ng mga matataas ang academic, maraming alam, tapos may nag-message sa kanya, nangihingi ng GCash, may scam siya? Diba? May na-scam na taong ganun. Kasi nagpaniwala siya. Hindi niya alam na ano siya. Tabi, dalan mo na ako, emergency. Hindi na siya nakakreate ng tamang pag-iisip at desisyon sa sitwasyon. Teka. Bakit ba ako nagmamadali? Sino ba to? Imbestigahan. Hindi na siya nakapagtamang pag-iisip. Kahit na marami naman siyang alam. Alam nga niya kung mag-cellphone. Alam nga niya kung saan makikita yung GCash. Alam niya yung mga details. Pero nagugoyo, naiisahan, na dadaya. Ang point is this, mga kapatid, hindi porkit intelligent person ka, you are a wise person. Ang totoong wisdom, ang totoong wise person ay kaya niyang mag-respond kahit sa pressure ng buhay. Kaya niyang mag-decide at makagawa ng tamang desisyon na nakaka-glorify sa Diyos sa bawat sitwasyon na nadadaanan niya. Ano pa yung wisdom? Ang wisdom is the ability to solve problems and get results. Diba, ito yung gustong-gusto natin sa team. Gusto natin makasama sa ministry. Gustong-gusto natin ito. Ayaw natin ng problematic. Ayaw natin ng tao nagkikreate ng problem. Gusto natin mga taong magiging partner mo saan? Sa problem solving. Sa solution creation. Ano ang wisdom? Ang wisdom is the insight to the true nature of things. Ito yung tamang pag-iisip, tamang pagkaunawa sa kung ano ba yung nature. For example, ano ba nature ng tao? Anong nature ng God's will? Anong nature ng Diyos? Anong nature ng human heart? Anong nature ng mundo? Anong nature ng future, ng coming future? Anong nature ng sitwasyon? Anong nature ng providence? Sino bang may hawak ng sitwasyon? Sino bang in control sa lahat? Yun ang wisdom, yung meron kang kaalaman about sa nature ng mga nangyayari. Ano ang wisdom?
Ang wisdom is the power of right reasoning. Power of right reasoning concerning truth and forming right decision based on biblical principles. Forming right decisions based on biblical principles. Yun ang ibig sabihin ng wisdom, mga kapatid. Ina-apply mo, naghahanap ka ng biblical principle, natututunan mula sa salita ng Diyos, and then i-apply mo. Doon ka mag-create ng decision based sa Word of God. Kino-consider mo, will my decision give glory to God? Will my decision harm others? Yun ang wisdom. Pinag-iisipan mo mabuti at ang pag-iisip mo ay sakop ng perpektong salita ng Diyos. I want you to think of this. Alam natin na tayo imperfect. Alam natin na tayo corrupt. Pero what if? What will happen if the perfect Word of God ang siyang magkokontrol sa atin? What will happen if the perfect testimony of God will influence the imperfect human being? Diba? Malamang, dahil ang testimony ng Diyos ay sure, yung imperfect na yon, mapapaayos siya. He will go better. He will sin less and he will obey more. He will know God. Because God has revealed Himself through His Word. Ano pa yung wisdom? The wisdom is the ability to judge correctly and to follow the best course of action based on knowledge and understanding. So, yan ang pinagkaiba ng wisdom sa intelligence or sa knowledge. Yung knowledge kasi is acquiring information. Pero ang wisdom, yung na-acquire mong information, insight, naka-based doon ng yung application and practice. Now, ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 119, sinusuportahan ng salmista, yung longer or bigger version ng Psalm 19 is the Psalm 119. Sa verse 97, makikita nyo po dito, mga kapatid, sabi ng salmista, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Verse 98, "Your commandments make me wiser than my enemies, for they are mine forever. I have more insight than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I perceive more than the aged, because I have observed your precepts. I have restrained my feet from every evil way." Ito yung sinasabi ko sa inyo, ang taong may wisdom ay kinokontrol niya ang kanyang sarili na hindi mapasama. Hindi siya open-minded na kayang tangayin ang bawat sino mag-i-influence sa kanya. At sinasabi ng salmista, mas matalino ako kaya sa aking mga teachers at meron akong karunungan, pinipigilan ko at may nagumaharang sa aking paa para hindi ako mahulog sa kasalanan. That I may keep your word. 102, verse 102, "I have not turned aside from your judgment, for you yourself have taught me. How sweet is your word to my taste. Sweeter than honey to my mouth. From your precept, I get perception, therefore I hate every false way." Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa atin para malaman kung ano ang truth and false, para malaman kung anong tama at mali, at itong nagdadirect sa atin para mamuhay sa kabanalan. Sa awit 119 verse 130, makikita nyo po, "The unfolding of your words gives light." Makita nyo, ang ganda ng ginamit na term, unfolding. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay isang revelation na kailangan mong buklatin. Kailangan mo ng effort para basahin. Kailangan mong bitbitin pag pupunta ka ng simbahan, basahin, bisitahin bago ka matulog, pagkagising, puntahan mo pag may mga questions about life, konsultahin mo, buklatin mo, bulatlatin mo, ay unfold mo. Yun ang revelation ng Word of God. Until hindi mo i-unfold ang Word of God, wala kang liwanag. Wala kang wisdom. Until na hindi mo buksan ang kaisa-isang ang salita ng Diyos na perpekto, hindi ka
magkakaroon ng direksyon sa iyong buhay. Hindi ka magkakaroon ng liwanag, hindi ka maliliwanagan. Ang sabi ng Prophet 119 verse 130, it gives understanding to the simple. Sinusuportahan niya yung text natin. It gives understanding to the simple. Paano siya magkakaroon ng understanding? Si Mangmang, paano siya magkakaroon ng understanding? Si open-minded. By unfolding, by the reading of the revelation. Buklatin mo yung salita ng Diyos because it has already been revealed. Sabi ni Moses sa mga Israelita, wala kayong pwedeng may dahilan. Sa Deuteronomy chapter 30, wala kayong pwedeng madahilan para hindi masunod ang kautusan ni Yahweh, para hindi malaman ang kalooban niya. Bakit? Hindi nyo pwedeng sabihin ang salita ng Diyos ay nasa langit para kailangan kunin, o nasa dagat para kailangan mo languyin, tawirin at malayo. Ang ibig sabihin lang nun, ang salita ng Diyos, sabi ni Moses, is very near you. Napakalapit ng salita ng Diyos. Nasaan niya? Nasa puso ninyo. Tayo, we are privileged sa panahon natin ngayon. Nasa cellphone nyo. Nasa preacher nyo yung Word of God. Nasa simbahan, nasa Bible ninyo yung Word of God. May sarili tayong translation. Hindi natin ito kailangan kunin sa Israel. Hindi natin kailangan i-translate pa ito from Greek, Septuagint, Hebrew. Na-translate na yan sa mga simpleng translation para turuan ka at bigyang liwanag ang iyong buhay. Marami ng missionary ang gumawa ng trabaho para sa atin. They have translated the Word of God. They have endured the long hours of labor and suffering just to make us understand in our own language yung salita ng Diyos na meron tayo. Imagine, Tagalog na yung hawak ninyo. Hindi pa naiintindihan ng marami. Lalo na kung gawin niyang French, gawin niyang Spanish, o gawin niyang Bisaya, baka may Bisaya lang makakaintindi. Pero sa Pilipino, tinranslate yan. Kailangan mo lang, anong dapat kong gawin, pastor, para magkaroon ng wisdom? Buklatin mo yung hawak mong Bible. Tanungin mo yung katabi mo, may Bible ka ba? Dala mo ba? Hindi, kasi yung Bible, pang-Pastor Dave lang yun, mga pasawa ng pastor, pang-pastor. Hindi po. Ang Biblia ay instructions ng Diyos sa kanyang mga niligtas, sa kanyang mga nilikha. Kaya marami sa atin, kahit na nagsisimba sa isang biblical church, ay ignorante of the truth of God's Word. Bakit? Kasi kontento na tayo sa preaching of the Word of God. I-verify nyo, foreigner ako, di ba? Pangalan ko lang. Is what I'm saying true to the Word of God? Parang kayo, tiwalang-tiwala, si pastor, hindi na ako magbubukat ng Bible, para kayo isang member ng isang church. Pag tinitignan niya, yung isang pastor nagsisermon, pag tinitignan niya yung kapatid, laging natutulog. Laging natutulog. Hanggang sa ilang linggo, ilang buwan na, laging ganun ginagawa ng member na yun. Ano sabi ng pastor? Kailangan ko nang i-confront itong kapatid na to. Brad, bakit sa tuwing nagsisermon ako, natutulog ka? Hindi ka nagbubuklat ng Bible, parang hindi ka interested. Ano ba? May problema ba? Ganyan. Sabi ng brother, pastor, huwag ka ma-offend kasi yun ang paraan ko ng pagpapakita ng aking pagtitiwala sa iyo. Tiwalang-tiwala ako na lahat ng sasabihin mo sa pulpito ay tapat at totoo. Kaya I don't need to be bothered. Sabihin mo kung ano yung dapat mo sabihin kasi totoo yan. And I rest my case. I rest my trust. I sleep my trust to you. Hindi ko po kailangan ng ganung pagtitiwala. Buklatin niyo yung Bible ninyo. Tignan ninyo kung tama ang sinasabi. Hindi ko alam kung matutuwa si Pastor Dave pag ginamit yung alibay yun sa kanya. No? Pastor, tiwalang-tiwala ko sa iyo kaya hindi na ako nagdadala ng Bible. Kasi kung ano yung sasabihin mo, biblical. If you want to have light, unfold the Word. If you want to have light and direction in your life, open the Word. Open the revelation, read the revelation. Now, let me give sa inyo itong dalawang sagot doon sa topic natin. The Word of God, the wisdom that the Word of God gives. So what are the wisdom na binibigay ng salita ng Diyos? Ano ba yung mapapala ko na sinasabing making wise the Word of God
the trustworthy testimony of God gives wisdom to the simple. Anong klaseng wisdom yung mapapala natin? Wisdom ba yan kung paano mag-operate ng computer? Wisdom ba yan on how to run a business? On how to marry, how to find a wife? Wisdom ba yan on how to establish a church? Wisdom ba yan on how to drive automatic car? O ano ba yan? Ano ba klaseng wisdom yan? May dalawang specific at very generally accepted na wisdom na masusumpungan ninyo sa Word of God pag ito inyong binasa. Pag ito'y na nirespect natin at binasa at pinag-aralan natin. At hindi kayo mahirapan dito dahil pares itong ginamit ko ng pares nag-umpisa sa letter S. God's Word makes us wise unto, number 1, salvation. God's Word, number 2, makes us wise unto spiritual life. God's Word provides wisdom for salvation and for spiritual life. Dalawang S. So tapos na ako sa introduction, punta tayo sa body of sermon. Mag-alas 10 pa lang. Sisihin niyo po yung nakalimot na mag-adjust. Number 1, the wisdom that God gives is salvation. Wisdom for salvation. Bibigyan ka ng karunungan ng salita ng Diyos para ikaw ay maligtas. Para makaalam ka ng kaligtasan. Para mabuksan ang isip mo, paano ba magiging matuwid sa harap ng Diyos? Paano ba mapapatawad ng tao ako sa aking mga kasalanan sa Diyos? Paano ba ako mapupunta sa langit? Sino ba ang tagapagligtas? Paano ako mapapatawad ng salit ng Diyos sa aking mga kasalanan? Napakasama ko. May pag-asa pa ba ako sa aking anxiety, depression? May pag-asa pa ba ako bukas? Hindi ko alam kung ano mangyari bukas. Sino mo pagkakatiwalaan ko in life or death? Paano ko maiiwasan ng impyerno? Now, tingnan natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15. Familiar kayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All Scripture is God-breathed and profitable for teaching, reproof, correction, and training for righteousness. Now, itong 2 Timothy, mga kapatid, ay sinulat ni Apostle Paul sa batang protege niya o kanyang estudyante o kanyang pinagkatiwalaan sa ministry para mag-alaga ng isang pasaway at problematic na iglesia. Ang pangalan ng church na yon ay Ephesus o Ephesian Church. Mga Kristiyano doon, pasaway. Bakit? Kasi doon, pwede magpastor yung mga babae, hindi nire-respeto ng mga babae yung mga authority ng mga kalalakihan. Tapos, pag mayaman ka, pwede ka na maging elder. Marami nagtuturong false teaching. Ginagawang pagkakitaan yung ministry. Maraming problema yung Church of Ephesus. Ngayon, sinulatan ni Paul si Timothy para utusan at bigyan ng instruction. Ang problema, si Timothy ay dumating sa timidity. Si Timothy naging timid. Timothy the timid. Di ba? Naging timid siya kasi sa 1 Timothy, puro instructions. Ito Timothy, dapat mong gawin. Ayusin mo, pasaway, pag-resignin mo, tanggalin mo sa leadership yung mga pasaway na leader. Ito gawin mo sa church, dapat wag mangunguna sa prayer meeting yung mga babae. Dapat lalaki ang dapat present palagi sa prayer meeting. Dapat nagtataas pa sila ng kamay with holy hands. Dapat hindi nagtuturo yung mga babae over men. Dapat hindi sinasubdue yung authority ng mga kalalakihan. Ito, mga pasaway na ito yung criteria na dapat mong ilagay. Hindi porkit mayaman, dapat ilagay mo sa ministry. Ito, 1 Timothy chapter 3. Ito ang dapat mong gawin. Turuan mo yung mga master, may mga amo, turuan mo yung mga alipin na maging matapat sa kanilang amo. Huwag abusuin ng mga amo ang kanilang mga alipin. Turuan mo sila na huwag mahalin ang salapi. Take note, the root of all evil is not money. The root of all evil is the love of money. Turuan mo sila maging kontento. Sabi sa chapter 6 ng Timothy, chapter 5, parangalan mo yung mga elder na masipag magturo at masipag manguna at i-rebuke mo sa harap yung mga pasaway na leader para matakot sila. Sabi sa chapter 4, huwag mong hayaan na hamaking kanila dahil sa iyong kabataan. Kasi syempre, pagpasok ni Timothy sa Ephesian Church, mayroong mga matatanda na may mga tenorship na, mayroon ng mga established na mga influence.
And then sabi ni Timothy, ito ang sulat ng apostol. Ito ang inspired word of God. Magsibaba kayo mga pasaway. Magre-reforma tayo ng simbahan. Baka iniisip nyo ngayon si Timothy, pagpasok, napakalakas talaga siguro ni Timothy. Napakasipag, napaka-energetic, matapang kasi babungguin niya yung current leaders ng pangit ng problematic na church. Hindi nagtagal yon. Kaya sumulat si Paul ng 2 Timothy. Kasi nabalitaan niya na si Timothy sa pagod, sa dami ng trabaho. Si Timothy po ay one-man team. Nireforma niya yung Ephesus ng mag-isa lang. Siya lang yung tumatayo sa tama. Imagine niyo yung stress na kayang ibdalin nun sa isang tao. Parang naisip ko yung yung inassign ng ating president, si Vince Dizon. Then banalikan ko yung picture niya before. Apakagwapo pala nito ni Secretary. Napakagwapo niya. Napaka-black hair, napakalinis ng mukha, walang facial hair, walang uban, walang puti ng buhok, napaka-ayos manamit, napaka-decente. Ayos pa yung tindigan niya. Ngayon, pag nakikita niyo siya, nag-i-interview, itong na-assign sa ICI, itong gumagawa ng mga reforma sa mga flood control project, mga ghost flood control, mga korupsyon. Pag-pray natin siya, nagulat ako. Yung boses niya, every 3 seconds, sasabihin niya, opo, nawawala na. Nauubos na. Sinyalis yun ng mahinang resistensya. Kinakapos na siya kasi lagi siya na nagsasalita o kaya lagi exposed sa labas. Kasi pupunta siya sa mga site. Nakalimutan na rin niyang mag-ahit ng kanyang muka. Pati magtina ng kanyang buhok. Grabe! 4 months ka palang nagtatrabaho para ka nang pwedeng magkaroon ng senior citizen na ma-avail mo na. Ganon yung stress na nagawa sa kanya ng magreforma ng palpak na mga proyekto. Napakahirap ng trabaho nitong ating itong inassign si Vince. Makikita nyo, napakahirap, napakadami niyang pinagdaanan, na-stress agad siya. Makikita nyo, compare nyo before, after. 4 months. Wala pa siya, kumbaga, hindi pa siya regular sa trabaho. Sa ating mga probation, di ba? Parang 4 months. Grabing stress naman yun. Nagawa niya. Lahat na ng buhok niya dating itim ngayon, puro puti na. Ngayon sumulat si Paul kay Timothy, pinalakas na naman yun. Yung 2 Timothy is a writing of admonition and encouragement. My son in the faith, do not give up. Do not be timid. Find your strength in God. Look to Christ. Huwag kang mapanghinaan, huwag mong hayaan madaig ka ng mga pagsubok. Tumingin ka kay Kristo, remember Jesus Christ, remember Jesus Christ. Now, pinaalalahanan siya ni Paul, anong connection nun? Na bibigyan ka ng karunungan ng salita ng Diyos, karunungan malaman ng kaligtasan. Kasi sa verse 15, makikita natin yung backstory. Pinakitaan tayo ni Apostle Paul, sino ba si Timothy when he was a child? Sabi sa verse 15, 2 Timothy chapter 3, verse 15, and that from childhood you have known the sacred writings, which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Si Timothy, bata pa lang siya, alaga na siya ng lola at mama niya na si Louis and Eunice. Ang exposure ni Timothy ay scripture, holy, sacred writings. Bata pa lang si Timothy, tinuturuan na siya ng kaligtasan. Tinuturuan na siya ng salita ng Diyos pertaining to the Old Testament. Kaya, napakaganda po nun, wag sa mga teachers ng mga Sunday school, mga bata dito, ang right time to invest, to teach God's Word, to teach the gospel is when they are infant, when they are in childhood. Kasi tingnan niyo si Timothy, pinatunayan ni Timothy yung sinasabi ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. Pinapaalala ni Apostle Paul kay Timothy, Timothy, wala kang karapatang mag-quit sa ministry dahil bata ka pa lang, tinuturuan ka na ng holy, sacred writings. Alam mo na yung salvation. Napakahaba na ng panahon na pinundar mo at ng mga tao nag-invest para turuan ka, you must never give up.
Pinapakita dito sa 2 Timothy chapter 3:15 na ang salita ng Diyos ay may kakayanan dalhin ng sino mang tao sa kaligtasan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, the Word of God makes the simple wise, ang ibig niya sabihin, the Word of God directs, draws the simple, the fool, to the source of knowledge, to the Creator. Nire-reconcile ng Word of God, may kakayanan ng salita ng Diyos para i-reconcile tayo sa Diyos na na-offend natin dahil sa ating mga kasalanan. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay masusumpungan lamang sa pamagitan ng turo ng Holy Scripture. Malinaw dito. Paano nalaman ni Timothy? Paano niya nakilala si Jesus Christ? Inaral niya yung Old Testament. Paano niya nalaman salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone? Because the Scripture, the Old Testament also teaches that the righteous shall live by faith. Hindi nyo makikita una sa Romans yun, makikita nyo sa Habakuk. The righteous shall live by faith. Si Abraham, ang matuwid, tinuturing na matuwid ng Diyos yung mga nananampalataya sa Kanya. That's the wisdom that the Word of God gives. It is able to save the sinner. It is able to make the lost found salvation in the knowledge of Christ Jesus. Kaya nga napansin nyo, ang tawag sa mga unbeliever ay lost. Because they're lost. Di nila alam kung saan ang tamang daan. Alam nyo, sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way. I am the truth. I am the life. John 14:6, no one comes to the Father except through me. Except through me. Tingnan niyo po yung John chapter 5, verse 24. Take note kung ano man ang relationship mo sa Word of God will define kung saan ka mag-spend ng eternity. Seryoso po ito. Nakasalalay sa kung paano nyo tinitignan at tinatrato ang written revelation ng salita ng Diyos, nakasalalay dyan kung saan kayo pupunta pag kayo'y namatay, whether hell or heaven. Eternal life or eternal damnation. John 5:24, sabi ng Panginoong Hesus, truly, truly, amen, amen, sure, sure, very sure, itong aking sasabihin sa inyo, mangyayari ito. I say to you, he who hears my word, my testimony, he who hears my word, and believes him who sent me. Ano sabi ng Biblia? Ano pangako ng Panginoong Hesus sa mga makikinig at maniniwala sa salita ng Diyos? Has eternal life. Meron pa ba silang tatamasahin judgment? No, he does not come to judgment, but has passed out of death. From death to life. Kaya maraming tao nag-aako sa mga Kristiyano, ang yayabang ninyo, paano nyo nalaman kung saan kayo pupunta pag kayo'y namatay? Paano nyo nalaman kung saan kayo pupunta kung kayo'y namatay? Because the Word of God clearly reveals, when a person put his faith and trust in Christ, he will not perish. He will have eternal life. Kaya I am sure, kung ako man ay patayin ngayon ng Lord at hindi ako makatapos ng sermon, tawag nila ako ni Kuya Dave sa St. Peter, meron naman tayong ganun, I will go to heaven. Not because of my righteous things that I have done, not because I am a pastor, pupunta ako sa langit because Christ has paid for my sins. Because God has given me faith to believe in Christ because nakasulat sa salita ng Diyos. Pastor, paano mo nalaman yan? Napakasama ako, papapasukin ba ako ng langit? Alam niyo ba, may isa ng tao nandun na sa langit, napakasama niya. Nandun na sa langit, agad-agad. Yung isang lalaking magnanakaw na kasama ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa Golgotha. Hindi na siya umaten ng Sunday worship at makinig sa pastor na magpipreach ng 2 hours more. Hindi na siya nag-Holy Communion. Hindi na siya naglublob sa tubig at sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi na siya nag-a-attend ng Bible study, nagme-meditation. Hindi na siya gumawa ng mga yon. Hindi niya na-experience ang gumawa ng mabuti. And yet, nasa na siya? Ano sabi niya? Panginoon, Jesus, alalahanin mo ko kapag ikaw ay nasa iyong paraiso na. Ano sabi ni Lord Jesus? Sige, baba ka muna. Magpa-member ka muna sa CCC. 2. Gawa ka muna ng mabuti, bayaran mo muna yung mga ninakawan mo. Sabi bang gano'n ng Panginoong Jesus?
Hindi inantay ni Lord Jesus na magbago yung masamang tao, magnanakaw. Ano sabi niya? Ngayon din, malapit akong pumunta doon. Ngayon din, sasama kita. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Nasulat po yun sa John chapter 19. Ibig sabihin, hindi hadlang na ikay masamang tao para makapunta ka sa langit. Because your sin will not hinder you to enter heaven. O pastor, para maling theology yan ha. Let me finish. Your sin does not bring you to heaven, does not hinder you to enter heaven. It is your unbelief to Christ the Savior. Kasi bakit? Makasalanan tayo bago tayo ligtas ng Diyos. Nung prior to salvation, makasalanan tayo. Ngayong ligtas na tayo, do we sin? Sino taas ng kamay na hindi na nagkakasala dito, lumabas na po kayo. Until our very last breath, we will sin. We will disappoint God. Pero and yet, anong promise ng Diyos? Those who put their faith in Christ, they will have everlasting life. Kasi, ang everlasting life ay hindi nakasalalay sa ating performance. It is not by work of us. It is by work of Christ. Kaya kailangan natin malaman yun. The Word of God clearly teaches that salvation is by faith alone in Christ alone, by grace alone. Kung hindi nyo malalaman yun, you are already lost. Ako na mismo magsasabi sa inyo, kung wala ka kay Kristo, you are under judgment. You are under God's wrath. Kung wala ka kay Kristo, kung hindi ka mananampalataya kay Kristo ngayon, you will suffer eternal damnation. Yung matinding buhos ng puot ng Diyos ay matatanggap mo at magdudusa ka sa impyerno ng walang hanggan. Tawagin mo lahat ng santo, magsisisi ka lahat ng mga kasalanan mo, hindi na yan madidinig kasi ang kalagayan sa eternal life ay irreversible. It is permanent. Tignan niyo po sinasabi ng John chapter 3 verse 36. John 3:36. The Father loves the Son, sabi sa verse 35, and has placed everything in His hands. Verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son, nakita niyo po dito, the sin of rejection, the sin of unbelief. Hindi dahil makasalanan ka, hindi ka na pwedeng pumasok sa langit. Kasi nga merong magnanakaw nakapasok sa langit kahit siya ay makasalanan. Not on the basis ng anyone, but on the merit and grace ni Lord Jesus. Siya nagpapasok eh. Kaya siguro pagdating na nung magnanakaw sa langit, bakit ka nandito? Pinapasok ako ni, pinapasok ako ng tagapagligtas eh. May gate pass ako eh. Kasama ko siya eh. Kasi syempre magtataka si Apostle Paul, bakit nandito to? Magtataka yung mga saints, bakit nandito to? Magnanakaw to eh. Kaya yung iba, diba sa atin, gusto nyo makita pag namatay kayo, sino gusto nyo makita? Gusto makita si David. Gusto makita yung si Paul. Gusto makita si Peter. Gusto makita si John. Alam nyo, gusto kong makita pag nasa langit na ako, yung magnanakaw. Oo. Sabi ko, grabe ka. Grabe yung promotion mo. Ilang breath na lang. Ilang minutes na lang. Ilang drops of blood na lang. Inassure ka ng loving Savior, you will be with me in paradise. Isn't it very comforting, mga kapatid? Isn't it very assuring na iniligtas tayo ng Diyos? Hindi niya tinignan yung ating mga kasamaan, kasalanan, na ang pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa atin, na kay Kristo ay hindi nakabase on how do we perform. At hindi nagbabago yon. Hindi mo pwedeng bawasan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo kung pwede kang bumait o sumama. At hindi na madadagdagan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo kasi minamahal ka ng Diyos gaya ng pagmamahal niya kay Kristo na kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Kung si Kristo hindi niya kayang itakwil, hindi niya rin kayang itakwil ang mga na kay Kristo. That's why we find our identity in Christ. Kaya kung wala kay Kristo, nasan ka? John 3:36, you will suffer God's wrath. John 3:18, ang sabi ng John chapter 3 verse 18, you are already condemned. I will not judge you, but I will just say to you na kung wala ka kay Kristo, you are heading to hell. You're heading to destruction. You will suffer God's wrath eternally, permanently, at irreversibly. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw na nanampalataya, isa sa wisdom na binibigay ng Diyos, na salita ng Diyos sa mga simple, is the wisdom to know salvation. The wisdom to be saved. Punta tayo sa pangalawa. Dahil alas 10 pa lang. The wisdom na binibigay ng Word of God is spiritual
the wisdom to live spiritual life. Spiritual living. Or, mas maganda sabihin, the skill to live spiritually. S pa rin, di ba? The skill to live spiritually. Ngayon, naligtas ka na. Sabihin na natin, nakamtan mo yung kaligtasan through faith in Jesus Christ. You have accepted Him as your Lord and Savior and continue to repent of your sin and continue to obey Him. Now, ang tanong, paano ako mamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos? Tapos na, ligtas na ako. How can I live the Christian life? Saan ko kukunin yun? Sa tabloid? Kay Tony Talks? Sa horoscope? Sa vloggers? Sa opinion ko? Sa panaginip ko? Saan ako pupunta? Huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo. Naligtas ka dahil sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos din ang magtuturo sa iyo para lumakad ka sa daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos din na magbibigay sa iyo ng direksyon kung paano mamuhay na parang ligtas. Parang ligtas. O kasi nga, pag hindi ka, sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka naman mamuhay na parang ligtas ka lang. Diba? Alam niyo yung parang ligtas? Yung mga parang ligtas, yung nagsisimba sa simbahan, nagiging Kristyanuhan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pupunta sa langit, langitan. Hindi talaga pupunta sa langit. Kasi Kristyanuhan lang. So paano mo, how do you live Christian life? How do you live the salvation na meron kang natanggap? Tingnan niyo yung Filipos chapter 2. Sabi ni Paul, we need to exercise. Yan, marami din ako nakikita, may bola, badminton. Kailangan nyo mag-exercise physically. No? Pero may malinaw na role ang mga mananampalataya pagdating sa kanilang effort. Philippians chapter 2 verse 12 and 13, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation. Hindi sinasabi na pagtrabahuhan mo para maligtas. Ang sinasabi, ligtas ka na, then do. Then live as if you are truly saved. Paano ka mamuhay na ikaw ay ligtas? Work out your salvation with fear and trembling. Verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. And then nagbigay si Apostle Paul ng mga practical na application. Now, sino magtuturo sa atin? Saan natin makakamtan yung karunungan para mamuhay sa kabanalan, ipamuhay ang ating kaligtasan na natanggap? Paano tayo magkakaroon ng wisdom to live in the light of God's will and His Word? Siyempre, simple lang. Read the Word. Pastor, paulit-ulit ka naman. Nag-expect ako ng something spectacular. Wala po. The Christian life is very basic. If you want to grow in sanctification, if you want to work out your salvation, read the Word. Naligtas ka because the Word of God revealed the Savior. Ngayon, paano ka mamumuhay sa kaligtasan? Through the Word of God. The same Word of God that revealed the Savior will direct your paths to become like the Savior. Christ is the Savior. Ang goal ng Christian life is Christ-likeness. Alam nyo, si Apostle Paul may idol siya. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ni Paul, imitate me. Gayahin niyo ako. Napakayabang naman ni Paul para sabihin na gayahin siya. Hindi niyo ako maririnig na sabihin sa inyo yun. And I don't think na kaya ni Kuya Dave sabihin, ni Pastor Dave sabihin, imitate me. Pero nasabi ni Paul yun, bakit? Imitate Paul because I imitate Christ. Huwag niyo akong gayahin kung hindi si Kristo ang aking end. Kung hindi si Kristo ang aking sinasaluduan, kung hindi si Kristo aking master, kung hindi si Kristo aking goal, huwag niyo ko sundin. Pero since si Kristo ang aking goal, imitate us. Imitate Paul as we imitate Christ. Now, ang Word of God ay nagbibigay ng wisdom very practically kasi ang doctrine ay practical at ang practical ay doctrinal. Okay? Ang pamumuhay Kristiyano ay parehas na parang ibon na may pakpak. Walang pakpak na kayo lumipad ng right wing or left wing lang. Ang buhay Kristiyano ay parehas na kailangan ng doctrine and duty. Parehas na kailangan ng tamang doktrina at tamang pamumuhay. Tamang paniniwala at tamang pagkilos. Biblical behavior, biblical belief system. Malinaw ang salita ng Diyos, kagaya ng paano natin kontrolin ang ating dila.
Sa James chapter 3, makikita nyo paano ba lumakad sa kabanalan, kontrolin mo ang iyong dila. Ano ba ang wisdom na galing sa langit? Ito ang galing sa langit na wisdom, James chapter 3 verse 13 to 18. Ang sabi diyan, ang wisdom na galing sa langit ay hindi palaaway, hindi nagmamahal sa kasamaan, hindi demonic. Ito ay hindi mapanira ng kapayapaan. Ito ay considerate, submissive, pure, submissive, peace-loving. Nagbubunga to ng mercy and good fruit. Yan ang karunungan na galing sa langit. Kaya kung ang karunungan mo ay nagde-divide, ang karunungan mo ay nagtatanggal ng mercy, sumisira ng kapayapaan, hindi yan galing sa langit. Galing yan kay Satan. Sabi sa ano bang kalooban ng Diyos sa atin? 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, malinaw. Ang sabi ng Biblia, it is God's will for you to be holy. It is God's will for you to be sanctified. That you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Hindi tama sa isang Kristiyano, nagsasabi siyang Kristiyano and yet nagsasama sila, hindi sila kasal o nag-i-involve sila sa sexual immorality. Hindi bagay, hindi tama yon kasi hindi yun holy. Nakita nyo ba? Sinulat ni Apostle Paul to sa mga taga-Thessalonians. Hindi tama na ikaw na Kristiyano ka, kalooban ng Diyos na maging banal ka and yet ini-involve mo yung katawan mo para pagsasaan ng iba. Ibigay mo yung katawan mo sa Panginoon at sa asawa mo lang na sinumpaan. Kaya sabi ni Paul, kung di nyo na mapigilan na yung sarili, magsipag-asawa na kayo. Kaya masunog kayo sa passion. Hindi bagay na namumuhay sa sexually immoral ang mga Kristiyano. Kasi hindi yun kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 4, verse 2. Sabi po dito, as result, they do not live the rest of their earthly lives for evil, human desires, but rather for the will of God. Ang mga Kristiyanong may wisdom na galing sa salita ng Diyos ay tinuturuan ng salita ng Diyos na lumakad in spiritual life sa kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sinabi ng Ephesians. Paano ba kumilos at magsalita ang mga Kristiyano? Paano magsalita ang mga Kristiyano? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4, verse 29. Sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Yung word na unwholesome dyan, ang idea sa English, malansang isda. Gusto niyo ba ng taong nakakausap na may mabaho lumalabas sa bibig niya? Ganun kapangit, di ba? Kahit na pagbukas mo ng rep, andun yung masasarap na pagkain, pero may bilas ang isda. Di ba nasisira yung mood mo? Parang ayaw mo nang kumain kasi masangsang, mabaho. Ganon yung unwholesome talk. Hindi bagay sa isang Kristiyano na mariringgan siya ng pangit na salita. Hindi tama. Do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up. Kailangan nariringgan tayo ng encouraging words according to the need so that it may benefit those who listen. So verse 30, na-offend ang Holy Spirit kapag ang isang Kristiyano ay nariringgan ng mga words and unwholesome talk na hindi nakaka-encourage. Pagdating sa verse 32, sabi po dito, sa verse 31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Huwag na kayong mambubulyaw, maging mahabagin kayo, huwag kayong mag-iipon ng galit, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Di ba very practical mga kapatid? Ganito mamuhay ang nakatanggap ng salvation. Hindi siya nananakit sa pamagitan ng kanyang words. Hindi niya ino-offend ng Holy Spirit by His words. Hindi siya nagkikimkim ng galit. Siya ay nagpapatawad dahil nakatanggap siya mismo ng kapatawaran. Hindi tayo iniwan ng Biblia na puro doktrina lang. Practical is doctrinal. Ito yung Christian living. The wisdom na binibigay ng salita ng Diyos is how to be saved and how to live according to salvation. How to live spiritual life. Yun yung dalawang wisdom na matatanggap natin galing sa salita ng Diyos. Malapit na ako matapos. Is how to be saved. It gives you the wisdom for salvation and how to live your spiritual life and gives you principle to walk in sanctification. Mahirap maging Kristiyano? Yes. Kaya nga konti lang Konti lang ang mga naliligtas.
punong-puno ang salita ng Diyos ng wisdom on how to exercise, on how to live our Christian life. Ano ang dapat natin gawin? Walang iba, mga kapatid, kundi basahin. Sabi ng Bible, ng salmista, i-unfold nyo. Subukan nyo naman buksan yung Bible ninyo. Dalhin nyo yung Bible ninyo every Sunday, every prayer meeting, every Bible study. Buksan nyo every sa bahay kayo. Meditate ninyo. Baka naalikabukan na yan. Baka pagbukas mo, anay na. Buti pa yung anay, baka, di ba? Mapunta sa langit yung anay. Kinain niya. So, sabi ni salmista, Psalm 119 verse 97, "Oh, how I love your word. I meditate on it all day long." Paano masasabi sa akin na mahal mo ang Panginoon? Let me see how you meditate or how frequent you meditate on the Word of God. Hindi pwede magkahiwalay yun. Mahal mo ang Panginoon, sinasabi mo mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo naman binabasa yung kanyang love letter. Hindi mo binabasa, hindi mo alam yung kanyang instructions. Now, here are some application or questions to reflect on. Maaga pa tayo matatapos. 10:30, tapos na tayo. Questions to reflect on, mga kapatid. Number 1, do you have or have you received the spiritual wisdom na pinag-usapan natin ngayon? Meron ka na bang spiritual wisdom galing sa Word of God? Una, salvation. Pangalawa, the ability to live your spiritual life. The instruction for godly living. Pangalawa, matatawag mo na ba yung sarili mo ngayon na spiritually wise? Can you consider yourself na hindi na simple, ikaw na wise in relation to the Word of God? And pangatlo, do you put your faith and trust in the inerrant Word of God? Talaga bang pinagtitiwalaan mo ang salita ng Diyos at ibinubuhos mo ang buo mong pagsang-ayon at pag-agree, pagsandig ng iyong buhay, bawat desisyon, kahit ang emotion mo at ang iyong mga imagination, isipan ay nagsasubmit sa banal na salita ng Diyos? Let me close sa isang story. Marami pa sana ako gusto sabihin, pero masama na yung tingin ni Ate May sa akin. Let me close sa isang story. May isang building na nasusunog at mayroong bata na umiiyak at na-trap. Dumating naman yung mga bumbero at kasalukuyan nila pinapatay yung apoy. At sinasabihan, nag-prepare na sila ng cushion, nag-prepare na sila ng lobo. Ay, thank you po. Wow, napakalamig. Salamat po. Nag-prepare na sila ng mga cushion, pansalo, yung mga bumbero. Pero yung bata, at sinin-encourage yung bata, jump, tumalon ka na. Eh, nasa 5th floor or 3rd floor yung bata, no? So, mataas. Tumalon ka na, kaming bahala sa'yo. Yung bata hindi tumatalon. Nasusunog na eh, mapapahamak na yung bata, hindi tumatalon yung bata. Eh, mga magagaling at mga bihasa sa kanilang trabaho yun. May mga kompletong gamit yung mga bumbero. May mga malalaki ang katawan. Sasabi, baba na, kami bahala sa'yo. Ihagis mo na yung sarili mo, magpatihulog ka na kami, sasalo sa'yo, sasaloy ka namin. Hindi tumatalon yung bata. Alam niyo nangyari? Biglang may payat na medium build. Parang hindi naman nag-gym. Payat-payat lang na medyo lalaki doon pumunta sa gitna sa gitna ng mga bumbero. And then biglang tumalon yung bata. May nag-spoil na ng story. Yung pala, kaya tumalon yung bata kasi papa niya yun. Yun yung tatay niya na laging ina-assure siya, hindi kita iiwanan, anak. Yun yung tatay niya na nag-build ng relationship sa kanyang anak na mapagkakatiwalaan mo ang sasabihin ko sa iyo, anak. Yun yung tatay na kada sinasabi niya, ginagawa niya. Anak, uwi ako, anak, pupunta ako, anak, magdidate, anak, lalabas kita. Kaya kahit yung tatay, hindi naman ganun kalaki yung mga muscle, ay kaya niyang saluhin. Kasi sigurado may relationship kasi sila nung batang tumalon. The point of the story is, have you established a very trusting relationship sa Word of God to the point na kaya mong ipatihulog at ipagtiwala ang iyong buhay, isandig ang iyong buhay sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung kasi yung point ng Psalm 19 verse 7,
The testimony of the Lord is sure, is trustworthy, reliable, consistent. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng wise. Yung sinasabit niya ang buong kanyang buhay sa precepts, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lord, kung anong sinasabi mo, yun ang susundin ko. I am under your disposal. Kung anong sabihin mo, yun ang iyong susundin ko. Kung anong instruction mo, yun ang susundin ko. Kung saan mo ko dadalhin, sasama ako. No questions asked. Absolute obedience. Ang tanong, kaya ba natin yun? Good news, hindi. Hindi nyo kaya yun. Hindi natin kaya yung total obedience, absolute obedience, o absolute trust, or complete total trust. Pero ang good news, hindi kayo nag-iisa. Kasi po, kahit ang mga disciples ni Lord Jesus ay hindi rin kinaya. At ang sabi nga nila sa Panginoong Hesus, I think sa Luke chapter 7, sabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. Lord, help our unbelief. Lord, increase our trust to your word. Kasi, ang problema natin sometimes ay hindi naman dahil hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang problema natin, mga mananampalataya, mga kapatid, is the desire and the willingness, the decision, the disposition na ilagak talaga natin buong buhay natin sa salita ng Diyos. Ang pinakakalaban natin ay ating sariling mga reservations. Will the Lord truly fulfill His promise? Does God really mean what He says? Totoo ba talaga yung sinulat ng Diyos? Totoo ba talaga sinabi ng Panginoon? Familiar yun ng ganun tanong. Alam nyo, yun yung tanong ni Satanas kay Eva. Ang naging susi ng pagbagsak ng humanity is the unbelief, the doubt of the Word of God. Sinabi ng Diyos, huwag mong kunin niya, mamamatay ka. Sabi ni Satan, totoo ba talaga na mamamatay kayo pag kinain niyo yung pinagbabawal na bunga? Sabi ni Eva, dinagdagan pa niya, hindi eh. So, wag lang namin hahawakan, bawal namin kainin. Sabi ni Satan, magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ang tama't mali. Alam nyo, hindi pala yung pagkaalam ng tama't mali, hindi pala maganda dulot ng pagkaalam ng tama't mali. Kasi dahil doon, nag-fall ang humanity. Ngayon, responsible na kayo to choose between right and what is wrong. To obey God o rebel against Him. Responsible na tayo ngayon sa bawat actions natin dahil alam na natin. Dahil sa pagsuway. So mga magulang, mga kapatid, sana mag-reflect tayo. Let us bow our heads and pray. Our gracious Lord, we are thankful sa mga salita mong aming napag-aralan. Patawarin mo kami, Panginoon, for negligence and for indifference sa mga katotohanan ito na hawak-hawak na namin, very near to us. Forgive us for being complacent. Forgive us for taking for granted yung availability ng Holy Scriptures, ng Holy Instructions mo, Lord, na nasa mga kamay na namin. All we need to do is to unfold the revelation. All we need to do is ask the Holy Spirit for wisdom to understand your word. All we need to do is to practice what we have learned. Please, gracious Spirit, give us the heart, give us the desire, give us the strength to live our salvation, to live our spiritual life, to be wise unto salvation and to be wise in our spiritual life. Help us to trust you more and more. Help us to rely upon your word more and more. Help us to grow into your truth more and more until we be like Christ, until we become like Christ, our Lord and loving Savior. Kung meron man, Lord, na hindi pa mananampalataya in our midst, please, Lord,
convict them of their sins, and bring them to faith and salvation to Jesus Christ our Lord. Nawa maranasan nila yung wisdom na kaloob at masusumpungan lamang sa trustworthy, sure, inerrant, reliable na testimony ng aming Diyos na buhay. Na testimony ni Yahweh. Lord, do your will in us. Gawin mo kung ano sinabi mo sa iyong salita. We trust you. Help us to obey your word and to grow in obedience more and more. In our loving Savior's name we pray. Amen.